Kung mapapansin naman natin, ang time of classes, kadalasan, either late ang teacher o late ang students. Actually, wala talagang late. Nagkataon lang na mas nauna ang isa sa kanila sa room. Ganito ang mga ginagawa ng mga estudyante kapag late ang kanilang teacher. Kadalasan nangyayari ito sa ibang bansa kung saan na-express ng mga estudyante ang kanilang nararamdaman. Late si teacher, late si teacher, late. Kaya nga, pinagpapasensya na lang ng mga gurong ito ang mga estudyante para lang hindi sila ma-high blood o kaya uminit ang ulo. Pero hindi lahat ng mga estudyante gumagawa ng biro ay sa katatawanan humahantong. Kundi, humahantong sila sa mga punishment na katumbas ng kanilang ginawa. Katulad na lang ng itatago natin sa pangalang Armando kung saan napahiya niya ng gusto ang kanyang guro. Napahiya ako yung teacher ko. Sobra-sobra. Kaya, hindi ko na kailangang explain pa sa inyo lahat. Kasi nga, ganun nga yung nangyari. Pinagsisisihan ko na yung lahat. Ngayon, napagtanto ko na mali yung nagawa ko kasi nasaktan ko yung damdamin ng aking guro. Kaya, di ko na uulitin yun, promise. Balikan natin ang mga matitinong estudyante. Katulad na lang ng mga college students kung saan ang kanilang pag-aaral ay dapat pagtuunan ng pansin. Sa kanya-kanyang paaralan, makikita mo kahit saan ang mga estudyante nag-aaral, busy, at yung ilan, busy-busyhan lang. Para sa mga guro, ang bigyan ng mga challenging problems ang mga estudyante ay maganda, lalo na kung ang course ay high class. Pero may kasabihan nga, we must work under pressure. Kasi kung talagang sila'y magagaling, kailangan nilang i-explore ang kanilang environment to learn what they want to.